Narito ang pagsasalaysay, storytelling style, ng isang Makabeo Kabanata 1, bawat bersikulo ay hinati-hati ng sistematiko upang masundan mo ang takbo ng kasaysayan sa wikang Tagalog. Bahagi 1, ang pagbangon at pagbagsak ni Alejandro Daquila, bersikulo 1 hanggang 9. Magsisimula ang kwento sa isang makapangyarihang pinuno mula sa lupain ng Macedonia, si Alejandro Daquila, Alexander the Great, na anak ni Felipe. Bersikulo 1 hanggang 2, umalis si Alejandro sa lupain ng Khitam, Gracia, at sinalakay si Dario, ang hari ng Persia at Media. Nagtagumpay si Alejandro, pinatay ang mga lokal na hari, at inagaw ang trono. Siya ang naging unang hari ng Imperyong Griego sa rehiyong iyon. Bersikulo 3 hanggang 4, hindi siya huminto roon. Naglakbay siya hanggang sa dulo ng daigdig, sinamsam ang kayamanan ng maraming bansa, at pinasuko ang mga pinuno nito upang magbayad ng buwis sa kanya. Dahil dito, naging napakapangyarihan niya at lumaki ang kanyang ulos sa kabantugan. Bersikulo 5 hanggang 7, ngunit walang sinumang tao ang nabubuhay ng magpakailanman. Pagkatapos ng 12 taon ng walang katulad na paghahari, si Alejandro ay nagkasakit ng malubha. Alam niyang mamamatay na siya, kaya habang buhay pa, tinawag niya ang kanyang mga pinagkakatiwalaang general, ang mga kasabay niyang lumaki, at hinati niya sa kanila ang kanyang malawak na kaharian. Pagkatapos nito, pumanaw si Alejandro. Bersikulo 8 hanggang 9, kinuha ng bawat general ang kani-kanilang teritoryo at nagsuot ng korona bilang mga bagong hari. Ngunit ang kanilang mga sumunod na lahi ay nagdala ng kitikot, takot na kasamaan at matinding pagdurusa sa buong daigdig. Bahagi 2, si Antioco Epiphanes at ang mga taksil na Hudyo, bersikulo 10 hanggang 15. Bersikulo 10, mula sa lahi ng mga general na ito, lumitaw ang isang napakasamang ugat, si Antioco Epiphanes, Antioco IV, na anak ni Haring Antioco III ng Syria. Dati siyang naging banihag sa Roma, ngunit nagsimula siyang maghari sa Syria noong taong 137 ng Imperyong Griego, mga 175 BC. Bersikulo 11 hanggang 12, sa panahong ito, may mga taksil at masasamang Hudyo sa Israel na ayaw sumunod sa kautusan ng Diyos. Inakit nila ang mga mamamayan at sinabi, makipagkasundo na tayo sa mga hentil, mga bansang hindi Hudyo, sa paligid natin. Mula kasi nang humiwalay tayo sa kanila, puro kamalasan lang ang inabot natin. Nagustuhan naman ng marami ang ideyang ito. Bersikulo 13 hanggang 15, ang ilan sa kanila ay excited na pumunta mismo sa hari upang humingi ng pahintulot na mabuhay gaya ng mga dayuhan. Nagtayo sila ng isang pasilidad para sa palakasan, gymnasium, sa Jerusalem ayon sa kaugalian ng mga hentil. Upang tuluyang maitago ang kanilang pagkahudyo, tinanggal nila ang tanda ng kanilang tuli at tinalikuran ang banal na tipan. Ipinagbili nila ang kanilang sarili sa paggawa ng masama. Bahagi 3, ang pagsalakay sa Ehipto at ang paglapastangan sa Jerusalem, bersikulo 16 hanggang 28. Bersikulo 16 hanggang 19, nang makita ni Antioco na matatag na ang kanyang kaharian, ninais niyang sakupin din ang Ehipto. Naghanda siya ng dambuhalang hukbo, may mga karwahe, elepante, kabayuhan, at malalaking barko. Sinalakay niya si Haring Ptolomeo ng Ehipto. Natakot si Ptolomeo, umatras, at tumakas habang marami sa kanyang mga sundalo ang napatay. Nasakop ni Antioco ang mga napapaderang lungsod ng Ehipto at ninakawan ang buong lupain. Bersikulo 20 hanggang 22, pagkatapos talunin ng Ehipto noong taong 143, bumalik si Antioco at dumaan sa Israel na may dalang napakalaking hukbo. Pumasok siya sa Jerusalem na may labis na kabastusan at kayabangan. Hayagan niyang pinasok ang templo ng Diyos at ninakaw ang gintong dambana, ang ilawan, menorah, ang hapag ng tinapay, ang mga mangkok, kopang ginto, ang kurtina, at pati ang mga gintong palamuti sa harapan ng templo. Bersikulo 23 hanggang 24, kinuha niya ang lahat ng pilak, ginto, at mga mamahaling sisidlan, pati na rin ang mga nakatagong kayamanan na kanyang natagpuan. Pagkatapos niyang pumatay ng maraming tao at magsalita ng mga mapanlait na salita, bumalik siya sa kanyang sariling lupain dala ang mga ninakaw. Verse